Noong unang panahon, sa malayong kaharian ng Berbania, doon ay nakatira si Haring Fernando at ang kanyang asawa na si Reyna Valeriana. Mayroon silang 3 anak na sina Don Pedro, panganay, Don Diego, pangalawa, at Don Juan, bunso. Isang gabi, nagkaroon ng isang masamang panaginip si Haring Fernando. Doon ay nakita niya na ang kanyang bunso at paboritong anak na si Don Juan ay pinaslang at tinapon sa isang madilim at malalim na balon. Dahil sa masamang panaginip na ito, ay nagsimulang magkasakit si Haring Fernando at ang tanging lunas sa kanyang sakit ay ang awit ng Ibong Adarna. Ang Ibong Adarna ay matatagpuan sa puno ng Piedras Platas sa bundok ng Tabor. Ipinadala ni Haring Fernando ang kanyang 3 anak upang hulihin ang Ibong Adarna. Ang unang umalis ay si Don Pedro. Matapos ng ilang araw ng paglalakbay sa kabundukan, ay nakarating siya sa paanan ng isang punong kahoy na kumikislap na parang diamante, ang Piedras Platas. Nagpahinga siya sa ilalim ng puno. Nang lumalim na ang gabi, ay dumapo na sa puno ang Ibong Adarna at nagsimulang umawit. Nakatulog si Don Pedro at pagkatapos ng ika-7 awit, ay dumumi ang Ibong Adarna at napatakan si Don Pedro. Dahil dito, siya ay naging bato. Ang pangalawang umalis ay si Don Diego. Ngunit sa kasamaang palad ay pareho sila ng sinapit ng kanyang panganay na kapatid. Si Don Juan ay ang huling umalis upang hanapin ang Ibong Adarna. Sa kanyang paglalakbay ay may nakita siyang isang matandang ermitanyo na humingi ng pagkain. Agad niya itong binigyan ng baon niyang tinapay. Naging masaya ang matanda at ibinahagi niya kay Don Juan kung paano mahuhuli ang Ibong Adarna. Ayon sa matandang ermitanyo, upang maiwasan na makatulog ay dapat sugatan ang sarili gamit ang kutsilyo sa kanyang palad at pilasin ang kalamansi ng 7 beses, isa para sa bawat kanta. Binalaan din siya ng ermitanyo na umiwas sa mga dumi na maaaring pumatak mula sa ibon pagkatapos ng bawat kanta upang maiwasan ang sinapit ng kanyang mga nakakatandang kapatid. Binigyan ng ermitanyo si Don Juan ng gintong lubid na gagamitin upang itali ang ibon kapag nahuli na at 2 timba ng tubig na ibubuhos sa kanyang 2 nabato na kapatid upang sila ay muling mabuhay. Nagtagumpay si Don Juan na hulihin ang ibon at agad na tinulungan ang kanyang mga kapatid na maibalik sa pagiging tao. Nang pabalik na sa Berbania, ay pinagtak sila nina Don Pedro at Don Diego si Don Juan. Binugbog nila ito at iniwang nakahandusay sa daan habang sila ay umuwi sa kaharian, dala ang Ibong Adarna. Nang makarating ang 2 magkapatid sa Berbania, ang sakit ng hari ay lumala dahil ang ibon ay hindi kumanta kahit isang kanta. Muling tinulungan ng ermitanyo si Don Juan kaya ito nakabalik sa Berbania. Nadiskubre ni Haring Fernando ang katotohanan na magsimulang umawit ang ibon matapos makita si Don Juan. Ang hari ay naging malusog at mas malakas kaysa dati. Nagalit si Don Fernando nang malaman ang pagtataksil ni na Don Pedro at Don Diego. Napatawad naman ito ng hari dahil inihingi ito ng tawad ni Don Juan. Inutusan ng hari ang kanyang 3 anak upang magbantay sa Ibong Adarna. Subalit, isang gabi ay nakawala ang Ibong Adarna sa hawla nito. Ipinahanap ni Haring Fernando ang Ibong Adarna sa kanyang 3 anak. Di kalaunan, nakita nila ang magandang Armeniang kabundukan. Paglakad nila doon ay may nakita silang mahiwagang balon. Si Don Juan lang ang nakarating sa pinakadulo ng balon. Natuklasan ni Don Juan sa ilalim ng balon ang 2 prinsesang magkapatid na sina Doña Juana at Doña Leonora na may nakabantay na higante at serpiente. Pinaslang ni Don Juan ang 2 bantay para masagip ang 2 prinsesa. Pagkakita ng 2 prinsipe sa 2 donya, nabighani sila sa ganda. Nabihag si Don Diego kay Doña Juana at si Don Pedro kay Doña Leonora. May naiwan na diamante si Leonora sa loob ng balon. Nagboluntaryo si Don Juan na kunin niya ang naiwan na singsing. Pagkahugos niya sa balon, dahil sa inggit, pinatid ng 2 kapatid niya ang lubid.
lumagpak si Don Juan sa balon. Bumalik ang dalawang prinsipe at ang mga prinsesa sa kaharian ng Berbania. Pagkakita nila sa hari ay hiningi nila ang kamay ng dalawang prinsesa. Nagmamakaawa si Don Pedro na mahalin siya ni Doña Leonora pero nabigo siya. Sa kabilang dako, may isang lobo na tumulong kay Don Juan para gumaling. Dumatal ang Adarna sa humihimbing na prinsipe. Umawit ang Adarna kay Don Juan tungkol sa kanyang tunay na mahal na nasa Reino de los Cristal. Dumating si Don Juan sa isang ilog at naghintay sa mga prinsesa na maligo. Nang nakita niya ang mga prinsesa, nabighani siya sa pinakamaganda na si Maria Blanca, kaya ninakaw niya ang mga damit ni Maria. Nagalit si Maria Blanca nang di niya makita ang mga damit niya sa mahigit na 1 oras. Humarap na si Don Juan sa kanya at nanghingi ng patawad. Nagmamakaawa siya kay Maria Blanca na tatanggapin niya lahat ng parusa sa kanya. Napatawad rin ni Maria si Juan at pinalaan siya. Tinuro ni Maria ang mga batong nakahanay, dating mga prinsipe na nanligaw kay Maria Blanca. Ngunit iningkanto ng kanyang ama dahil nabigo sa mga pagsubok. Binalaan niya si Don Juan, "Magigising ang tatay ko tuwing alas 5 at makikita kanya. Kung itatanong niya kung bakit ka nandito, sabihin mo na narito ka para hingin ang kamay ng isa sa mga prinsesa. Kapag inanyayahan kanya sa palasyo, tumanggi ka dahil tiyak na mamamatay ka kung nais mong ipagpatuloy. Tanggapin mo ang anumang pagsubok para sa iyo, ako na ang bahala sa lahat." Gumising si Haring Salermo pagdating ng alas 5. Nakita niya si Don Juan at inanyayahan siya sa palasyo. Tumanggi si Juan, sinabi ang kanyang mga intensyon sa pag-aasawa at sinabi na handa siyang maglingkod sa hari. Hiniling ni Haring Salermo sa isang alipin na magdala ng trigo para sa unang pagsubok. Patagin ang bundok na iyon, ikalat ang trigo, anihin ito ngayong gabi at gawin itong tinapay. Gusto kong makita ang tinapay ng umaga. Kinuha ni Juan ang mga trigo. Sa gabi, dumating si Maria Blanca at tinulungan si Juan sa kanyang pagsubok. Si Maria Blanca ay bihasa sa white magic. Siya ay mas makapangyarihan kaysa sa kanyang ama na nakakaalam ng itim na mahika. Dahil sa tulong ni Maria Blanca, nagtagumpay sa lahat ng pagsubok si Don Juan. Dahil nalampasan ni Don Juan ang lahat ng pagsubok ni Haring Salermo, ipinatawag niya ito para pumili kung sino sa 3 prinsesa ang kanyang pakakasalan. Nakatago ang 3 prinsesa sa likod ng 3 pintong may butas ang bawat isa. Inilabas ang kanilang hintuturo sa mga butas. Naalala ni Juan na nawala ang isang bahagi ng daliri ni Maria Blanca sa isa sa mga pagsubok, kaya madali niya itong mahahanap sa pamamagitan ng paghawak sa kanilang mga daliri. Napansin ni Haring Salermo ang hindi pangkaraniwang pagkakalapit ni Juan at Maria Blanca, kaya binalak niyang itaboy si Juan sa Inglaterra. Ang dalawa ay nagtanan. Isinumpa ni Haring Salermo si Maria Blanca, "Kakalimutan ka ni Don Juan, iiwanan ka at ikakasal siya sa iba." Dahil sa sama ng loob, siya ay nagkasakit at namatay, kaya hindi niya nasaksihan ang kanyang sumpa. Bumalik si Don Juan sa Berbania, kung saan siya ay sinalubong ng kanyang mga magulang, sina Haring Fernando at Reyna Valeriana, gayon din si Prinsesa Leonora. Dahil sa sumpa, nakalimutan niya si Maria Blanca. Nakatakdang ikasal sina Don Juan at Prinsesa Leonora. Sa araw ng kasal, bumisita si Maria Blanca na nakasuot ng emperatriz habang nakasakay sa isang magandang kariton. Pansamantalang huminto ang kasal at sinabi ang mga pangalan ng mga bisita na pumunta sa kasalan. Naghandog din si Doña Maria ng isang regalo para sa mga kinakasal. Ang regalo ay isang prasko na may negrito at negrita na sumasayaw. Nagsasalita din ang mga negrito at negrita na binigay ni Doña Maria. At sinasabi ng negrito at ng negrita ang mga pinagdaanan ni Don Juan at Doña Maria. At tuwing natatamaan ang negrito ay nasasaktan si Don Juan. Sa pagtatapos ng eksena,
Ang prinsipe na nagsisisi sa kanyang matinding pagkakasala ay bumaba mula sa kanyang trono upang humingi ng kapatawaran mula sa prinsesa na si Doña Maria at ialok sa kanya ang kanyang kamay na nangangako na kunin siya para sa kanyang asawa sa presensya ng lahat ng tao sa kanyang kaharian. Noon din ay nalaman ni Don Fernando ang totoong pangyayari. Naguluhan ang hari kung ano ang nararapat na gawin, lalo na kung kanino dapat ipakasal si Don Juan. Humingi ito ng tulong sa arsobispo. Ayon sa arsobispo, higit na may karapatan kay Don Juan ang nauna. Hindi ito ikinagalak ni Maria Blanca, kaya binuksan nito ang prasko at ibinuhos ang lamang tubig at bumaha sa palasyo. Si Haring Fernando at ang kanyang mga nasasakupan ay nanginig sa harap ng napipintong panganib at lahat ay nagsumamo kay Prinsesa Leonora na makontento sa pagpapakasal kay Don Pedro, ang kapatid ni Don Juan, na ginawa niya para sa ikabubuti ng lahat. Ikinasal si Don Juan kay Maria Blanca at si Don Pedro kay Prinsesa Leonora. Si Don Juan at Maria Blanca ay bumalik sa kaharian ng De los Cristal, kung saan sila namuno ng may habag at katarungan sa kanilang mga taong nagmamahal sa kanila.